Good morning mga brad. So, napanood niyo yung last video ko na ano ko na siya, initial test. So, tayo ay nag-program na din. Initial programming sa Fire Driver. So, saan tayo punta ngayon? Punta ngayon tayo sa event ng Ride Academy, which is the Open Play Skills Challenge. So, wala ngayon competition, di kagaya dati. So, sa Cainta. So, samahan niyo po ako. Let's go! Radvolley TV, let's go! So, good morning again, guys. Yun, so after ilang months, no? So, nabuo na natin si Project EXRX natin. So, salamat sa lahat ng tumulong, nag-supply ng pyesa. Okay, hindi ko na kayo isa-isahin. At napakarami nyo. Siyempre, with all the effort na binigay nyo rin para tulungan ako mabuo ito. Okay, so ngayon medyo maluwag. And sakto, may play ngayon. So, sali tayo. Bakit tayo sumasali ulit sa mga ganito? Number one, it's to enhance our riding skills. Okay? Dito mo mapapatunayan na kahit anong lakas ng motor mo, hindi makaka-assure sa'yo na magandang oras. Nasa skill mo rin. Siyempre, nakakatulong, pero dito sa mga ganitong para Moto Gymkhana, it's more of the skills, no? So, hindi ako, dahil sabi ko nga, pangatlong best ko pa lang naman to. Pero, kagandahan nito, marami kang matututunan. Diba? Tapos, first time pa ni Project EXRX, sasali. So, yun. Dito natin makikita yung integrity ng gawa, no? Na mounting, ng mga tinurnilyo natin, di ba? Yung mga pinagkakabit natin, kung tama ba, no? So, yun. Natin malalaman yung settings. Dito rin natin malalaman. So, dito kasi sa experience ko, never akong nag-speed 3 dito, as in yung full power. Hindi ako nag-full power dito kasi nung nasubukan kong mag full power, talagang sabi ko sa inyo, laging lampas kasi ang hirap kontrolin ng throttle so sobrang lakas ng torque, nag-overshoot siya. Yun, so kaya normally it's 2 and actually 2, doon lang naman yan, 2 lang. So yun, kung may opportunity mag 3 siguro sa straight lang, di ba? So yun lang, maambon. Wala namang announcement or advice na hindi matutuloy, no? So sana matuloy tong event. Ayun, syempre gusto natin safety. Although maganda naman yung lugar, sementado, yung Bazaar City kung saan ginagawa yung event. So hopefully, yun. And ang may share ko lang sa inyo mga tips pagdating sa pagsali sa mga ganito, ihanda nyo ang preno nyo. Kasi dito, since low, hindi siya fast turns. So, kaya dito talagang likod ang pinaka gamitin na preno. Kasi pag naitukod mo yung harap, tas mabagal ka, ayun, may chances na sesemplang ka. So ilan na rin yung nakita kong gano'n, no? Yung nagkamali, napindot yung harap, semplang. And isa pa sa mga tingin ko, isa pa sa mga kailangan dito is yung engine braking. Although sabi, ba't ang electric ba may engine braking? Yes, ang tawag doon ay regenerative braking. Okay, so kaya mong i-adjust yan. Kaya pag ako nanonood sa kanila, yung mga sumasali sa skills challenge, halos primera segunda lang sila. Tapos maririnig mo na nag-engine brake. Siyempre dahil primera, pipigay mo, bibitawan mo, mag-engine brake. So
less na yung paggamit mo ng brakes talaga, mga mechanical brakes mo. Kumbaga yung mga front and rear talagang alalay lang siya, no? So then tas piga ulit, di ba? So throttle control talaga. So yun naman ang mga natutunan ko dito. And look where you want to turn. So yun, kasi ayaw natin magkaroon ng target fixation na tinatawag nila, kung saan doon karaniwan ay nag-overshoot. So kahit dito, kahit mababagal ang turns, ganun din. So tumingin ka na kung saan ka pupunta, yun, para mag-guide yung motor mo, kasi doon din siya pupunta. So hindi naman siya bago sa mga riders, no? Kahit naman sa kalsada eh. Kaya di ba minsan pag kunyari na target fixation ka, minsan yung pa yung matutumbok mo eh, di ba? So kaya importante talaga is yung awareness talaga, no, yung visual. So kailangan talaga aware ka sa surroundings mo. So dito natin masusubukan yung aking programming, kasi although itong regenerative braking ko is based sa RPM, sa speed. So para ginamit ko yung formula ko or yung aking settings kay A500, kasi yun yung ginagamit ko lalo na pag nasa Marilake. Kasi sa Marilake ang likuan doon mga 40, 50, 60. So mga 70 nag-engine brake ako, nagre-regen siya para makatulong sa pag-slow down ng ating sasakyan. Ayun. So isa yon sa mga natin sinesettings kumbaga. And medyo malapit na rin tayo eh. And of course, by the way, baka makalimutan ko, suot ko ang aking Brad Oli TV jersey, of course, by Ace King Apparel. Salamat po, Sir Nick, sa pag-design and paggawa nitong aking jersey. Kung gusto niyo ng mga riding jerseys, marketing collaterals, okay, so marami siya. Meron din siya. Actually meron ako napanood sa isang vlog niya. Meron na siyang hoodie. Di ba? Sana naman. Bakit naman? Sir Nick, biro lang. So hindi rin kasi ma-hoodie eh. Anyway, so later i-continue natin to pag nandun na tayo, and i-share ko sa inyo mga kaganapan. Okay? See you later, guys. Makita ko yung tulin din ng e-bike ko. Sir, Thank you po. salamat. Ingat. Yun o. Saan ka, sir? Kanan. Bye. Ingat. Anyway, so yun, tayo'y nabigo. Hindi naman bigo, but unexpected outcome for this day. Pero anyway, so maraming salamat pa rin sa mga nakatapos na to, and I hope to see you on our next activity with our project EXRX, and of course ang ating upgraded EIMA A500. So tingnan natin ang kalalabasan. So again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Bye bye.